Maganda ngayon ang simula ng Golden State Warriors, merong 8-2 na record at pangatlo sa Western Conference. Epektibo ang ginawa ni head coach Steve Kerr sa pagkuha dito kay Buddy Hield na nabuo ang splash body, na hindi naman binigo ni Buddy Hield ang lahat dahil maganda din naman ang kanyang ipinapakita na laro, ngunit sa kabila ng sitwasyon ng Golden State Warriors meron pa ring pag-uusap patungkol sa mga rumors sa trade na nakaugnay para sa mga superstar na posible makuha ng Warriors. Ang isang mainit sa kanila itong Miami Heat dahil dito kay Jimmy Butler. Noon pa man meron ng rumors dito pero binalik ang pag-uusap na yan noong mga nakaraang araw. Napabalita din kasi na itong si Jimmy Butler ay malapit na umano na aalis sa Miami Heat at humanap ng koponan na karapat-dapat sa kanya at ito nga ang Golden State Warriors. Pinaniniwalaan ng iba na malaki ang tsansa ng koponan magkampiyon kapag dalawang superstar ang nagdadala sa laro. Malaki din ang kapalit nito kapag nagkataon at ang isa na masasama itong si Jonathan Kuminga para sa trade na ito, tiyak na hihilingin ito ng Miami Heat na kunin si Kuminga kapalit ni Jimmy Butler dahil nga magtatayo ito ng panibagong rosters ang Heat kung sakali na pakawalan na nila si Jimmy Butler. Pero sa ngayon patungkol kay Jonathan Kuminga ngayong season ay maganda ang ipinapakita niya na laro, sa katunayan sa laban nila sa Cleveland Cavaliers pinangunahan ni Kuminga sa scoring ang Warriors sa score na 21 points. Siya ang nakakuha ng malaking score sa larong iyon kaya mahirap pag-isipan na pakawalan ngayon si Jonathan Kuminga na baka kasi pagsisihan ng Warriors sa huli, umaasa ang iba na magiging magaling pa ito si Jonathan Kuminga sa paglipas ng mga araw para sa Warriors. Si Jonathan Kuminga ngayong season ay nag-a-average ng 14.6 points at 4.3 rebounds at 1.8 assist at inaasahan na tataas pa ito at maging isang maaasahan na tunay ng Golden State Warriors. Habang kay Jimmy Butler naman inaasahan na sa pagpasok niya kung sakali sa Warriors ay magiging malakas din lalo na't na ipares kay Stephen Curry, pero ang lahat ng iyan ay nakadepende pa kung ano ang plano ng mga namumuno ng koponan. Habang patuloy ang Cavaliers ng kanilang mainit na simula hindi pa rin sila nakatanggap ng pagkatalo simula na nag-umpisa ang season na ito, sa ngayon meron na silang record na 12-0 at nangunguna sa Eastern Conference, noong Lunes tinalo nila ang Chicago Bulls sa score na 119 at 113. Pinangunahan ni Donovan Mitchell ang Cavs na merong 36 points at 8 rebounds at ipinasok niya ang kanyang 7 3-point shot, sinundan naman ni Evan Mobley na merong double-double na merong 15 points at 11 rebounds. Naghahabol ang Cavaliers ng 9 na punto sa ikatlong quarter ngunit nakabawi sa bandang huli at epektibo talaga ang mga plano ng kanilang bagong coach na si Kenny Atkinson. Unang season pa lang sa Cavs para kay Kenny Atkinson ngunit maganda na ang kanyang simula. Ang Chicago Bulls ay bumaril ng 49.4% ngunit nakagawa ng 21 turnovers na humantong sa 35 points para sa Cavaliers. Itinabla pa ni Zach LaVine ang laro sa 106 at 106 ngunit hindi iyon naging sapat para sa panalo. Pinangunahan niya ang 6 na manlalaro ng Bulls sa double figures na merong 26 points at 6 rebounds at 3 assists, ngunit sa huli nga ay lumamang pa rin ang kamandag ng Cleveland Cavaliers upang kunin ang panalo. Magandang senyales ito para sa Cavs lalo na kay head coach na si Kenny Atkinson dahil nga unang salang pa lang pero maganda na agad ang simula.